Okay, good day guys, no? Mayroon tayong service dito na LG automatic washing machine, no? So ito daw guys nag-e-error, no? Titingnan natin kung anong problema nito, no? So ang sabi ng customer, IE daw yung error. No, so ito ngayon ang ginawa natin guys, nilagay natin siya sa quick 30, tingnan natin. So napansin natin guys, ang lakas naman ng tubig, no? Lakas magkarga ng tubig, lakas ng bagsak ng tubig, no? Kasi usually guys, yung IE sa tubig, no? Pag walang pumapasok na tubig, sira yung inlet valve, nag-IE, no? So ito guys, napapansin natin, ang lakas ng pasok ng tubig, no? Pero nagkakaroon daw ng IE ito, no? So ngayon tingnan natin, no? So ayan, kaslukuyang nagkakarga ito ng tubig guys, no? Titingnan natin, no? Inaantay namin to huminto yung tubig at mag-wash yung washing machine. So ayan, no? May tubig na siya sa loob, pero ang nangyari sa kanya, tuloy-tuloy pa rin, no? So antayin natin hanggang lumabas yung error, no? So yun. Hindi na tayo ngayon masyado nakapag-upload ng mga vlog guys kasi nga sobrang busy kami, no, sa service, no. Ang dami nagpapagawa sa atin ngayon. Hindi kami magkandara pa sa mga schedule namin kaya wala na tayong time sa pag-video, wala na, no, kasi kailangan natin matapos ng mabilisan yung mga ginagawa natin kasi ang daming schedule guys nakapila, no. Halos 2 linggo puno na tayo, no. Halos hindi na ganoon ka, ano, wala na tayong time na para makapag-video pa, no. So, para sa kaalaman ng lahat, no, hindi lang kasi washing machine yung ginagawa natin, no, mga aircon, gumagawa rin tayo, no. So, ang i-vlog lang natin, usually automatic. Ayan, lumabas na yung IE, guys, no. So, ang nangyari, karga siya ng tubig, no. Once na na-meet niya na yung tubig, na instead na mag-wash siya, ang mangyayari sa kanya, lalabas na yung IE, then mag-drain, no. So, yun ang naging issue nito, no. So, lalabas yung IE, then magdi-drain na siya, no. So, ibig sabihin, yung tubig niya guys, tuloy-tuloy sa pagkarga ng tubig, no? Kapag marami na, lalabas na yung IE, no? Then, magdi-drain, no? So, ayaw niya mag-wash, no? So, ito ngayon guys, ang checkin natin kung anong problema ng washing machine na ito, no? Ayan. So, buksan natin to yung likod. Merong 2 screw dito sa likuran. Bubuksan natin para makita natin yung pinaka top cover, no? Ayan. So, tingnan natin, sislipin natin to. No, ayan. So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page, Norcher Repair Shop. No, so, sa mga mag-order naman ng parts, message kayo dito message kayo sa aming Facebook na Norcher Vlog. Ayan. So, sa mga gusto namang more tutorial sa ating mga video, visit kayo sa ating YouTube channel na Norcher TV. Ayan. So ito guys, ito yung unang checkin natin, itong water level sensor nandito sa gilid, no? Ito, yan. So checkin natin to. So tingnan natin, gamit tayo ng tester kung ano na ba yung reading nito, no? Kung pasok pa ba yung reading nito. Ayan, so ito ay 3-pin guys, no? 3-pin sensor. Lahat ng 3-pin, yung puti, pwede dito, no? Basta 3-pin sensor, pwede yan dito ilagay sa front load ng LG. Ayan. So, testerin natin guys. Tingnan natin kung pasok pa yung reading nito. Ayan. So, 22.9, no? So, ibig sabihin guys, 23. Ayan, 22.9, 23. Ibig sabihin guys, kung titingnan natin yung resistance value, good ito, no? Good yung resistance value, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan lagi kayong magbaon ng sensor, no? Para may pang-test kayo. Kasi kung wala kayong pang-test tulad nito, good yung reading. So, pupunta ka sa ibang area, no? Kasi nga, yung testing mo, good yung reading ng sensor. Akala mo good yan kasi nga, good yung reading, no? So, kailangan may dala ka talagang sensor para may pang-test ka, no? Kasi nga, minsan good yung reading, yung resistance, yung windings, good. Pero yung mechanical naman pala ang may problema, no? So, ayan. So, gagawin namin dito guys, iset ulit natin sa quick 30. Tingnan natin kung mag-iikot na ba ito, no? So, ang ginawa lang namin guys, pinalitan lang natin ito ng water level sensor, no? So, yun muna ang ginawa natin, no? Para ma-check natin. So, ganun po ang pag-troubleshoot guys. Dapat may baon kang parts, lalo na itong water level sensor, no? Palitan mo muna, baka kasi sa water level sensor lang, then, itesting mo, no? So, yan, tulad yan, kung mapansin nyo guys, umikot na siya. Nag-stop na yung karga ng tubig, nagwawas na po siya, no? So, yun lang ang naging problema guys, yung water level sensor niya. So, confirm
na nagkaroon siya ng problema sa kanyang water level sensor. Ayan, nagwawas na yan guys. Oh. Yan. So, huminto na rin guys yung tubig niyan. So, good na po ito. No? So, ayan. So, yan lang guys, ang naging problema niya, yung kanyang water level sensor. No? So, yung IA kasi guys, ang problema niyan minsan, mahina yung pasok ng tubig. Minsan naman, sira yung inlet valve, walang pumapasok. Minsan naman, naibaba nyo yung drain hose sa likod, hindi nakaangat, kaya nag-IE. No? So, minsan naman, butas yung hose ng sensor. So, minsan naman, sensor mismo ang may problema. So, ayan guys, nasa 12 na. So, working na ito, no? So, tuloy-tuloy na siya na tumatakbo. So, ayan. So, sana makatulong yung mga video natin na ito. No? So, kung gusto nyo ng more videos, panoorin nyo lang yung mga video natin sa YouTube na Northshire TV. Okay guys, thank you. Bye-bye.